Kaugnay ng puna ni Senador Ping Lacson na pagmamanipula umano ni House Speaker Gloria Arroyo sa national budget na inaprubahan na ng Bicameral Conference Committee. Makakapanayam natin for the record si House Appropriations Committee Chair Rolando Andaya Jr. Magandang umaga sa iyo, Congressman Andaya. Yes, good morning. At sa lahat ng ating viewers and listeners, good morning. Okay, Congressman, konting paliwanag lang tungkol sa proseso ng budgeting. So, approved na sa BICAM Conference Committee. Bakit bumalik ngayon sa House itong budget? Hindi po. Yung inaproban po natin sa Bicameral Conference Committee, yan po yung example na sinasabi po ni Senator Lacson. Yan po yung inaproban namin na kabuoang halaga para sa health services facilities. Ngayon po, ang napagkasundoan po namin, yung buong amount pa lang. Pero saan po pupunta at ano po yung mga bibilihin na mga equipment o mga ambulansya, yun po yung ginagawa namin ngayon. Wala pong pinagkaiba sa ginawa din po ng Senado. Yung inaproban din po ng panig nila sa kanilang BICAM report na katulad po sa amin, lump sum din po. At si Senator Legarda rin po, namumuno ng Senate Finance Committee, ginawa rin po niya yun na hinati po sa iba-ibang mga lugar. Alinsunod din po dun sa pinag-usapan po ng mga membro ng Senado. So Okay. walang pong pinagkaiba. Pareho lang po yung proseso at yung mga piniling proyekto po, alinsunod din naman po dun sa binigay na listahan ng Department of Health kung ano lang po yung pwede paggastusan ng programa pong yon. Okay, sir, pero yung ginagawa ngayon, hindi ba pwedeng gawin yun sa BICAM para wala nang itong issue at conflict between the Senate and the House? Well, yun nga gusto namin gawin sana. If you remember, I did not want to go on a one-on-one. Gusto sana nga namin, kabuang kapulungan, na gawin na natin itong sa publiko at harapan. Lahat ng membro. Kung naalala po nyo talaga nagpipilit na mag one-on-one. So yun po yung nangyari. Nagkasundo kami na may halaga na ang Senado ang magtatalaga kung saan ilalagay. At meron din pong halaga yung DOH mismo ang pipili at meron din pong halaga bago po maipasa yung final version na yung House din po maglalagay alinsunod po sa mga amendments ng kanilang mga membro. Ito po yung napagkasunduan namin sa BICAM. Hindi po to illegal at hindi po to kumbaga kakaiba sa dating proseso at kung ano man po yung ginawa ng House of Representatives, yun din po ginawa ng Senado. Ang kakaiba lang 24 lang sila. At kami labi pong halos 300 members na siyempre naman po, gusto natin malaman kung hanggang ano at ano yung, kumbaga ano yung proyektong gagawin kada hospital na pupuntahan po ng pondo. Dahil sabi ko nga po, ang naproban sa BICAM, lump sum lang wala naman nakalagay kung ano pong mga equipment o ano pong machine ang kailangan po ng isang hospital. Okay, well, ang sinasabi nyo, legal ang ginagawa ninyo, no? Pero ang sinasabi naman ng mga senador are illegal. So, that's kind of a basic disagreement at sinabi na nga ng Senate President Soto, hindi raw niya pipirmahan ito. So, kumbaga, are we, may gridlock, nasa gridlock ba ngayon ng national budget? No, if you will read if you will understand what Senate President is saying, if anything was done illegally or outside the BICAM report, all of these are within the BICAM report. How I wish na ma-interview rin po nyo, yung chairman ng Finance Committee, dahil admittedly po, si Senator Legarda, siya naman po yung namuno dun sa panig po ng Senado. At kami naman po are always willing to, if we want to have a joint press conference ng kaming dalawa po ng chairman na makapagpanig, para mapahayag po. Mamaya po, magkakaroon kami ng press con sa House. We will show you po the bicameral conference report and how it is being detailed para po mas madali po mabalangkas ng publiko. Okay, so pagkatapos na kayo dito sa ginagawa niyong pag-itemize nitong sinasabi niyong total amounts, no, para dito sa health facilities, that will still have to be approved by the Senate again. Tama? No. Kung kumbaga, babalik pa ulit yan sa isang BICAM committee. Well, you just said na you're willing to meet with Senator Lauren Legarda to kind of come up with some kind of agreement again about the final version. The agreement has already been done. She was part of the agreement. All I'm saying is, we need to ask her or to tell her at sasabihin din naman niya sa inyo kung ano mo po yung sinasabi ko rin sa publiko na pareho lang po yung aming ginagawa. At yun na nga lang po, lumalabas parang ako lang yung sumasagot. Pareho naman lang po yung ginawa na magkabilang panig. Wala naman pong bagong nangyari. At kung ano po yung napagkasunduan sa BICAM, yun din naman po yung aming ginagawa ngayon.
So kung babasahin po natin yung sinasabi ng ating Senate President, kung nga raw meron kami ginagawang illegal o may nangyaring labag sa BICAM, karapatan po niya yun, pero wala nga pong ginagawang labag sa BICAM, dahil yun nga po yung napagkasunduan. At ipapakita po namin mamaya yun. Okay, may isa pang pinunto si Senator Lacson na hindi raw equal ang allocation between congressmen who voted for Speaker Arroyo to be Speaker and those who did not support her speakership. Ano ba to? Parang ang lumalabas, parang may political patronage that's going on right now in the House. Siguro po, kung titignan din natin yung bakuran po ng Senado, hindi naman ho pantay-pantay din sila. Pangalawa po, papaalala ko lang po dun sa mga kasamahan po namin, baka na hindi po nila nahalata. Nung dineliver po yung budget ng executive sa amin po, yung Health Facilities Enhancement Program, zero po lahat ng mga congressman. Wala po ni isang piso para sa kanilang mga hospital. Gumawa po kami ng paraan, kasama po yung Senado, para po magkaroon po lahat ng mga lugar batay po sa kanilang pangailangan. So, siguro mali po yung anggulo na pagtingin na parang namili. Siguro po yung punto na dati nga po zero yan. At gumawa pa kami ng paraan para po lahat po mabigyan po ng pagkakataon na yung kanilang hospital, magkaroon din mga bagong gamit at ambulansya. Okay, well, yung isang maaaring maging resulta nito ay lalong madedelay nga itong national budget at nandyan din po yung budget para sa darating na eleksyon. Di kaya maapektuhan ngayon yung ating electoral exercise sa Mayo? Ay, hindi po. Tapos na po to March 10. Yun nga ho eh. So, sobrang dami hong mga haka-haka at mga issues. Pini-imprenta po ngayon at ang balak po namin matransmit na po sa Palasyo by March 10. By March 10? Okay. Opo, yun po yung mga narinig ko po mga July, June, malayo ho sa katotohanan yun. Ini-imprenta na po ngayon at ang target nga po namin March 10 po, malagdaan na po. Okay, tungkol naman kay itong ating bagong central bank head, no? Si dating Budget Secretary Benjamin Diokno, bagong governor na ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ano na nga mangyayari sa investigasyon ninyo sa kanya? Ay, tutuloy pa rin naman po yun. Pero yung punto ko naman po, yung panahon naman po na nilahad po namin yan wala naman po interesado So, nandun na po yan, sa record na po yan. Kolektado naman po lahat yan yung nakita po yung investigation dun sa Senate, dun sa build projects. Nilahat na po namin yan nung nakalaang buwan. At mas maganda pa nga yung nakuha namin informasyon At alam namin kung saan po biniding yan at lahat. Pero siguro po, ibang oras na lang at ibang tao na lang po gagawa. Nasa record naman po yan at anytime pwede naman pong ilabas muli yan. Okay, maraming salamat sa inyong oras. House Appropriations Committee Chair Rolando Anday Jr. Thank you very much po.